Ihanda po natin ang ating mga puso para sa mensahe ng salita ng Diyos para sa huling Sunday worship service sa taong 2024. Napakapalad natin ang mga manampalataya ni Kristo na tayo po sa pagtatapos ng taon ay nandoon tayo sa Kanya pong presensya. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin na sa pag-uumpisa at hanggang sa pagtatapos ng taon, yung kalendaryo na ginagamit natin, dahil ang Diyos ay may sarili siyang taon. Amen ba? Yung kalendaryo na ginagamit natin, yung Gregorian or Julian calendar na gamit natin, yun ang ating pinagbabasihan ng beginning and the end of a year, yung calendar year natin. Amen? Kaya ang nais po ng Panginoon para sa atin, sa pag-uumpisa at sa pagtatapos ng taon, ay nandun po tayo sa Kanyang banal na presensya. Amen? Dahil nandun ang ating kaligtasan sa presensya ng Panginoon. Praise God. Pakisabi nga sa iyong katabi, thank you, kapatid. Diba? Ano bang pinagpapa-thank you mo sa Kanya? Diba? Anong naramdaman mo? Kahit na walang siguradong subject matter na pinagpapasalamat niya, anong naramdaman mo nung sinabi sa iyo na thank you, kapatid? Diba? May dating ba sa iyo? O deadma lang, dinedma mo lang. Tandaan natin na kakaiba ang Diyos. Ang Diyos hindi niya yan babaliwalain. Hindi niya idedma ang iyong pagpapasalamat. So pakiulit, sabihin mo sa iyong katabi sa kabila naman, thank you, kapatid. Diba? Thank you, kapatid. Palakpakan natin si Lord. So, naramdaman natin kahit sa pinakapinong laki or size, pinakapinong amount ng pagpapasalamat compared to the thanksgiving that we could offer to the Lord, ay di hamak na napakalaki ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Amen ba? Thanks be to God, nakarating ang bawat isa sa ating Thanksgiving 2024 para sama-sama nating pasalamatan, papurihan. Nandyan ba kayo? Kasama ko ba kayo? Is your heart open to the message of God's Word? Bukas ba ang inyong puso o lutang lang? Lutang pa ba kayo sa mga pagkakaroling niyo? O ano bang pinagkalutangan nyo? Pamamasyal? Hilong-hilo kayo sa biyahe? Ano ang lutang ba talaga tayo? O tayo po ay nasa presence of God? Ano bang nakakapagpalutang sa iyo? Mga problema mo ba? Mga pinagdadaanan mo ba sa buhay? I would like to borrow your attention. Amen? Bigyan natin ng pahalaga ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng pahalaga ang gawain ng Panginoon sa buhay mo na makinig ka ng Kanyang mensahe. Tama? Kaya nga tayo, nandito, nagsasama-sama tayong magpasalamat, mapasalamatan, mapapurihan, at sambahin. At paglingkuran ang ating Diyos na buhay. Do you agree with me? Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Gusto nating magpasalamat sa Panginoon. At nais ko po kayong encourage na gawin ninyong personal and intimate ang ating pakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos, personal and intimate towards God.
Amen? Not towards me nor towards your brother and sister, but towards God, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So gusto ko po kayong anyayahan sa parte na yan, na wag nating hahayaan na nakikinig tayo o tumatakbo ang pagpapahayag ng mensahe na tayo po ay wala pong relationship on the spot or in real time. Wala tayong relationship sa Lord. Kailangan mayroon tayong relationship, nagkaka-relate tayo, we interact with this message preached to us today. Amen. Sapagkat tayo nga po ay nagpapasalamat sa Panginoon. O yan, pwede ba yan mangyari, mga kapatid? Nabigay naman natin kay Lord itong mga sandaling ito. Baka sa buong taon ay hindi mo nabigyan si Lord ng panahon. Hindi mo ba nare-realize sa buhay mo na ito'y blessing naman sa iyo ni Lord para baka bukas ay kunin ka ni Lord, baka mamaya kunin tayo ni Lord, o sino man sa atin, hindi ka man lang sa Kanya nakapagbigay ng espesyal at totoong atensyon dahil ginagawa nating pabiro o magaan ang ating pagtrato sa ating Panginoon. So gusto kong ulitin yon. Ibigay natin sa Panginoon ngayon ang mga moments na ito. Amen. Na tayo po ay magpapasalamat, na tayo po ay magpupuri, at tayo po isasamba at paglilingkuran natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pagpapasalamat sa Panginoon ay pagkilala ng Kanyang kapamahalaan sa ating mga buhay. Totoo ba na ang Diyos ang mayroong matatawag na supremacy or mataas na pamamahala sa iyong buhay? O hanggang ngayon ba ikaw pa rin ang bahala sa buhay mo? Hindi ho, hindi po. Kung ikaw ay Christian, kung ikaw ay believer, genuine believer of Christ, hindi ikaw ang bahala sa buhay mo. At hindi mo rin pwedeng ipangako sa iyong kapwa na bahala ako sa buhay mo. Sapagat ang isang tunay na mananampalataya, ang supremacy of authority sa kanyang buhay ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Sapagat sabi niya, I have given all powers and authority in heaven and on earth has been given to me. Na binigay na sa ating Panginoon. Sabi niya, nung siya'y nabuhay na muli, sinabi niya sa kanyang mga alagad na lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan, saan? Sa langit at sa lupa. Hello, gusto kitang tapikin, kapatid. Are you awake? Gising ka ba? Amen ba? Sabi ni Lord, all powers and authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Wala po tayong magagawa. Yun po yung katotohanan. Amen? Bakit? Sino ba sa atin ang higit na malakas kaysa Panginoon? Kung mas malakas ka sa Kanya, di ikaw ngayon ang mamuno sa Diyos. Kaya mo yon? Sino dito ang gustong siya ang mamuno sa Diyos? Pamunuan niya ang Diyos. Pangunahan niya ang Diyos. Bahala ka sa buhay mo, bahala ka rin sa buhay ng Diyos. Kaya mo yon? Kaya o hindi? Answer the question in your heart. Yun po yung binibigay sa atin ng Panginoon na direksyon sa ating pagpapasalamat sa ating Thanksgiving 2024 dito po sa Bagong Silang Outreach, and I believe this will transcend BSO or Bagong Silang Outreach to other parts of St. Wami family or Share the Word Apostolic Ministries International in the Philippines and abroad. I believe na ang Panginoon, ang minsang ito ay hindi lamang para sa mga narito ngayon, kundi para po sa lahat ng mga taga-Share the Word Apostolic Ministries International. So, God bless you, those who are joining us online. God bless you. Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon.
Hallelujah, glory, glory, glory to God. So ang ating pagpapasalamat sa Panginoon ay pagkilala ng Kanyang kapamahalaan sa ating buhay. At lahat ng mga nangyayari sa atin, pakisabi nga sa iyong katabi, lahat ng nangyayari sa atin. Lakas-lakasan mo, baka hindi naman niya naririnig. O baka tulog siya, pag nilakasan mo ang boses mo, magising siya. Magising siya sa katotohanan na wala na siya sa Panginoon. Nandiyan ba tayo? Baka sa pagitan ng salita mo, mabalik siya kay Lord. Magulantang ba? Na nga pala, backslider na pala ako. Patapos na Lord ang taon, wala na pala ako sa kalooban mo. Hindi na pala ako Lord yung lover. Yung taong ang lover ko ay ang aking Panginoon. Amen? Because our God is the lover of our souls. Siya ang mangingibig ng ating mga kaluluwa. Siya po ang ating Diyos na buhay, ang Diyos ng Biblia na ating pong ipinapangaral dito po sa ating pong church, ang Diyos ng Biblia na siya pong mangingibig sa ating pong mga kaluluwa. Kung saan po ang ating pong pagpapasalamat sa Thanksgiving 2024 sa ating Panginoon. Ito po ay nagpapakita o nagpapakilala ng kapamahalaan ng Diyos sa iyong buhay. At sa lahat ng mga nangyayari sa atin na nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan at kapamahalaan. Lilinawin natin yon. Lahat po ng nangyayari sa buhay ng sino man na ang kanyang buhay, alam niya na yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan o kapamahalaan ng ating Panginoon. Ang lahat ng iyan, mga magulang at mga kapatid, na mga nangyayari na yan ay kasama po yan sa ating pong ipinagpapasalamat sa buhay na Diyos. Palakpakan natin si Lord. Your experiences might be tough, might be hard, might be trying for you. Baka pagsubok yan. Pero ang katuruan ng Biblia, kahit pa na po ang mapait na pinagdadaanan, ay kasama po yan na ating pong ipinagpapasalamat ngayon sa Panginoon. Hallelujah! Baka akala natin ang pwede lang nating dalhin sa harapan ng Panginoon ay pagpapasalamat ay yung mga positibong bagay sa ating paningin. Katulad ng mga material at mga pinansyal na probisyon na dumating sa inyong mga buhay. Nagkakamali tayo doon, mga kapatid. Or baka naman hindi ka dumalo ngayon dahil naisip mo, wala ka namang pera, wala ka namang material things that you can consider a blessing or a provision from the Lord to your life. Baka ganyan na ang mindset mo, yung mentality mo, kaya hindi ka na lang pumunta. Nagkakamali ka po sapagkat ang ipinagpapasalamat po sa Panginoon ng isang tao, isang manampalataya ni Kristo, na nandun siya sa kapamahalaan ng ilalim ng kapamahalaan at kapangyarihan ng Diyos. Lahat po ng mga pangyayari sa ating buhay, mapait man yan na pangyayari, yan po ay kasama sa ating pong ipinagpapasalamat sa Panginoon because of the purpose of God for that circumstances. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon para sa ating Thanksgiving 2024, consistent thanksgiving before the Lord. Consistent thanksgiving before the Lord. May nabasa ako sa GC, may nagpasaring na doon, di ba? Na makinig daw kayo sa preaching ng preacher. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Amen ba kayo? Nabasa ko yun sa group chat. Sabi, pakinggan natin yung preaching. Ano kaya mangyayari? Bakit may ganun? Ano? So, kung kayo ay
may pananampalataya, sampalatayanan nyo yon. Kasi baka good thing sa iyo. Amen ba? Baka good thing sa iyo. Siyempre, walang bad thing galing sa Panginoon. Amen? So, yun. Makinig daw tayo. So, dito po, consistent thanksgiving before the Lord. Ibig sabihin ng consistent, yung tuloy-tuloy. Constant. Hindi po pumapalya o hindi po selective yung pinagpapasalamat o pagpapasalamat sa Panginoon. Kundi consistent. Whatever situation, whatever circumstances that it might fall in your life, ito pong lahat ng ito ay pag ating pong pinagpapasalamat sa Panginoon, ang tawag po dyan ay consistent thanksgiving. Malakas na palakpak sa Panginoon. Nung nagka-jowa ka, nagpasalamat ka sa Diyos. Nung na-break up ka sa jowa mo, ano yun? Di mo na pagpapasalamat sa Diyos? Kapag pinagpasalamat mo, yung nagka-jowa ka, at yung nag-break up kayo ng jowa mo, ang tawag dyan, consistent thanksgiving. Nagpasalamat ka nang dumating siya sa buhay mo, at nagpasalamat ka rin nung nawala siya sa buhay mo. Thank you, Lord, nawala siya. Bakit kaya siya nagpasalamat? Ayun ang sinasabi ng Word of God. No need to investigate the details. Bakit niya pinasalamat? Nawala nga sa kanya yung mahal niya sa buhay. Yun ang ating gusto ni Lord na ma-absorb natin as we celebrate today Thanksgiving 2024. Patawid na tayo sa 2025. Today is December 29, 30, 31. 2 araw na lang pagdating ng pizza 31, alas 12 ng gabi, mag-endorsement na yung, mag-handover na yung 2024 sa 2025. The question is, bilang ikaw ay isang nakakaalam na magpapalit na ang taon, mayroon kayang magandang sasabihin si 2024 doon sa padating na si 2025 na itong kapatid na to, ito ay faithful kay Lord. Hindi ito sumuko. Itong kapatid na to, nag-serve ito kay Lord. Itong kapatid na to, tapat ito sa kanyang tinanggap na itiniwala sa kanya ng Panginoon. Ganun kaya ang sasabihin sa endorsement, sa handover ng dalawang ito. Palabas na kasi, outgoing na si 2024, incoming si 2025. Ano kaya mangyayari sa dalawang ito? Mag-uusap kaya sila ng, alam mo kaya ang pag-uusapan nila tungkol sa buhay mo, kapatid? Sa tingin mo, alam mo kaya ang pag-uusapan ng dalawang taon na ito, yung patalikod o pauwi na 2024 at yung papasok na 2025? May idea ka kaya kung anong pag-uusapan nila tungkol sa buhay mo? Are you with me? Are you with me there? Aseret, yung nasa labas hindi nakikinig ng preaching. Mayroon din silang sariling preaching. Can you get inside the sanctuary? O wag kayong magkwentuhan. May GC nga, sabi doon, makinig kayo sa preaching. Naririnig ko naman ang preaching nyo. Naka-sound system pa ako. Buong taon ba? O pag hanggang 2025 ako magsisermon sa ganyang nangyayari sa buhay natin. Amen? Malakas na palakpak kay Lord. Makinig kayo. Naririnig ko ang kwentuhan nyo din dyan sa labas. Iba naman ang topic nyo. Okay? Sinabi na kanina, sa opening pa lang, na yung mga nasa ilalim ng kapamahalaan at kapangyarihan ni Kristo, sila po ay, ang pagpapasalamat nila ay nandun po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala ako na lahat ng nandito ngayon, nasa loob ng sanctuary, nasa labas ng sanctuary, lahat sila ay kumikilala sa kapamahalaan ni Kristo sa ating mga buhay. Do you agree with me?
those who are outside the sanctuary, marami kasi tayong mga nandyan sa labas. Pwede namang hawakan ng bata, pero wag na kayo magkwentuhan ng matatanda. Wag nyo nang kilitiin ang mga bata. Parang yung pagkiliti nyo sa mga bata ay, ano yun, kinakausap nyo yung tao, yung may hawak ng bata. That is our old style when we do not yet know Jesus Christ in our lives. Amen? Ngayon, iba na. Kasi nakakakilala ka na kay Kristo. Mayroon ka ng attentive heart sa Panginoon. Amen? O, ano nga yung title ng message? Consistent. Yun, palakpakan natin si Lord. Consistent thanksgiving before the Lord. In the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18, New Living Translation, and Magandang Balita Biblia, you can also see it in our screen. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Sa inyong mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus, ang lahat ng mga sirkumstansya sa inyong mga buhay ay, sabi ng salita ng Diyos, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen? So dito, kapag binabasa natin, maiksing verse lang ito, pero napakadami pong laman. Malaman, amen ba? Kung saan ito pong Bible passage na ito po ay isinulat po ito, mga magulang, mga kapatid, isinulat po ito ni Apostol Pablo. Na ano ba ang sinasabi ni Apostol Pablo? What the Apostle Paul was telling the church. Why he says that, be thankful in all circumstances. Ano ba yung ipinapangaral ni Apostol Pablo doon sa church sa Thessalonica? Kung bakit sinasabi na ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Dito po ay mapapansin natin na pinag-uusapan po dito yung pong tinatawag na may dalawang malaking bagay na pinag-uusapan dito sa nilalaman ng verse 18. Pero hindi mo kasi andyan makita sa loob ng verse 18 literally. But you can see it when you discover that the so-called quote-unquote context. Do you agree with me? Kapag nalaman mo yung central idea of verse 18, malalaman mo mayroong dalawa na talking points. Number 1, ano ba yung pinapangaral o sinasabi ni Apostol Pablo sa church? Ang sinasabi niya, number 1, ay yung tungkol sa buhay na nakalulugod sa Diyos. The church has to live to please God. At pangalawa, ang pag-asa ng muling pagkabuhay ng lahat ng mga tunay na sumasampalataya. Sila ay mga manampalatayang nasa loob ng church. Palakpakan natin si Lord. Grabe. Kapag talaga we look closer, we look intently to the Word of God, madidiscover mo talaga ano yung sinasabi ng Diyos. Grabe, kikilabutan ka kapag nadidiscover mo yung intensyon ng Diyos sa buhay natin. Kikilabutan ka, hindi dahil sa natakot ka. Kikilabutan ka dahil hindi mo kayang isipin na ganito pala kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Ganito pala kapuro, kabanal, kadalisay ang layunin ng Diyos sa buhay natin.
Tayo kasi nadirimlan madalas ang ating kaisipan. Kaya madalas nagtataksil tayo sa Diyos. Parang madali lang tayo magtaksil sa Panginoon. We become unfaithful to the Lord na kung saan ay siya naman ay hindi nagbabago sa atin. Siya naman po ay napakabuti sa atin. Pero dahil nga, tinitingnan natin ang Diyos sa malayuan, hindi natin madiscover yung kanyang katangian. Paano ba natin pwedeng tingnan ang Diyos sa malapitan? I'm not talking about Mayor Malapitan. Nagsasalita ako, malapitan, yung mas closer ka sa Kanya. Amen ba? So di ako, kasi baka mamiskot ako ng iba, nagpapasigway si pastor ng kampanya. Di ako nangampanya. Ako ay nagpipreach ng mabuting balita. Amen? Nililinaw ko yon, lalo doon sa mga, tawag doon, mga, may tawag dyan yung judgmental. Amen ba? Lalo yung mga judgmental, hindi naman natapos yung istorya, na-judge ka na. Kaya nililinaw ko yon. So, paano ba natin titingnan ang Diyos sa malapitan? Titingnan natin siya sa malapitan sa pagitan ng pagbabasa, pag-uunawa, pagbubusisi ng kanyang mga salita. Doon natin siya madidiscover, doon natin siya pwedeng tingnan sa malapitan. In a closer view, in a closer perspective, in a biblical perspective, palakpakan natin si Lord. Kaya nga, kailangan tayo nagbabasa, part of your Christian life, part of your growth and maturity in your spiritual life, you are encouraged, you are charged to read and meditate, study and meditate the Word of God. Yun yung paraan para malapitan natin ang Diyos, makadulog tayo sa Kanya ng mas malapit na distansya. Dahil hindi po ang Diyos nakita physically. Amen? We look at Him spiritually through or via His Word of God. Palakpakan natin si Lord sa pagitan ng salita ng Diyos. So dito po, yung dalawang pinag-uusapan o sinasabi ni Apostol Pablo, tungkol po dito sa ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay ay matutuklasan po natin. Ito po pala ang pinag-uusapan ay patungkol po sa buhay na kalugod-lugod o nakalulugod sa Diyos. Na ang church has to live to please God. Kailangan po ang church, ang ibig sabihin ng church, tayo na mga believers ni Christ. Amen? Ang believers ni Christ o ang church ni Christ, kinakailangan po siyang mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. At mayroon din pong pinag-uusapan dito tungkol po sa hope or pag-asa ng muling pagkabuhay ng lahat ng tunay na sumasampalataya. Sumasampalataya, sila po yung mga sumasampalatayang nasa loob ng church. Palakpakan natin si Lord. Very specific ang Bible. Palakpakan talaga natin si Lord. Yung mga manampalataya, kasi ito pong hope for the resurrection, yung pag-asa sa muling pagkabuhay, ay para po ito sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. But if we are going to read it closer doon sa ating ginagamit na 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, matutuklasan natin na yung palang mayroon pong pag-asa para sa muling pagkabuhay ay yung pong mga believers na nandoon sa loob ng church. Nandiyan ba tayo? Kasi may mga believers na wala na sa church. Hindi tinutukoy dito, yun nandito ka sa loob ng bubong na ito. Ang tinutukoy dito, nasa loob ka ng church, parte ka ng gawain ng ating Panginoon. We can measure it literally every Sunday. So every Sunday, during the year, this 2024
Kumusta ang buhay church mo, kapatid? Okay, consistent ba yon sa pagpapasalamat natin kay Lord? Mayroon ka bang mga ups and downs na naranasan sa iyong church life in 2024? Or mayroon ka bang unbelief na hanggang ngayon na hindi mo ma-overcome? Yung iyong unbelief sa mga pinapangaral sa atin ng salita ng Diyos. Mayroon ka bang mga pag-aalinlangan o mga hindi pinapaniwalaan sa mismong salita ng Biblia na tinuturo sa atin? Kailan pa yan nandyan sa'yo? Bakit 2020 nandyan na yan? Or since birth hanggang ngayon, nandyan pa yan? Kaya naging dahilan bakit nasa labas ka ng church. Wala ka doon sa loob dahil mayroon kang mga unbelief sa tinuturo sa atin ng Biblia. Very selective ang iyong pananampalataya. Pinipili mo lang yung gusto mong sampalatayanan base sa kung ikaw ay magbe-benefit. O baka bitahi para sa iyo, kaya sinasampalatayan mo. Paano yung mga tinuturo ng Biblia na sa tingin mo ay hindi advantage sa iyo kasi parang ikaw ang kinukuhanan. Parang ikaw ang nawawalan. Parang yung iyong sustansya ay hinihigop ng iba. Yung iyong kakayanan, yung iyong probisyon, yung mga lahat-lahat sa buhay mo, sa pakiramdam mo ay parang kinukuha sa iyo, papunta sa iba. So that causes your unbelief. Hindi ka makapanampalataya, salip na paniwalaan mo kung ano ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos, nag-indulge tayo sa pakikinig doon sa mga YouTube na mga nag-argumento, sinisira yung katuruan ng Biblia. So mas pumapanig ka na doon kasi first and foremost, mayroon ka kasing unbelief. Kasi kung wala kang unbelief, kapatid, hindi ka matatangay ng mga mapanira na mga katuruan dyan sa social media ngayon. Nandiyan po ba tayo? Magpo-focus ka lang talaga kasi mayroon ka namang Bible, di ba? Ang bawat isa sa atin has the privilege to own a personal Bible. Kung walang magbigay sa'yo, di bumili ka sa Christian bookstore. Di ba? Kung wala ka namang pambili, mayroon namang apps, di ba? Application na may Bible ang cellphone mo. So basahin mo. Alisin mo lahat ng mga nagpapagulo sa iyong kalooban, kaya nagkakaroon ka ng unbelief. Yung iba very selective yung pinapaniwalaan nila. O yung iba dahil po may galit sila sa kapwa. O may galit sila sa isang lingkod ng Diyos. Kaya dinadamay na pati yung kanyang paniniwala sa salita ng Diyos. Personal mo yung kapatid na galit doon sa lingkod ng Diyos. Bakit dinadamay mo ang salita ng Diyos? Nandiyan ba tayo? Do you hear me loudly? Narinig ba ng ating mga puso ang sinasabi ng Panginoon? Palakpakan natin si Lord. Kaya dito po, ang pinapangakuan po ng muling pagkabuhay, yung pag-asa sa muling pagkabuhay ay para doon sa mga believers ni Christ na nandoon sa loob ng church. Huwag kayong mag-akala na kasama kayo kung wala naman kayo doon sa gawain ng ating Panginoon. Kasi baka mali ang iyong inaakala. Kaya ngayon, nais ng Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng revival sa ating puso patungkol sa ating pong consistency ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Magkaroon ng revival sa ating mga puso para sa ating solid na pananampalataya, spiritual na bagay, pananampalataya sa ating Panginoon at sa Kanyang mga salita. Nais ng Panginoon na ngayong Thanksgiving Day
higit sa lahat ay magkaroon tayo ng isa pong tunay at solido na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at solido na tuntungan, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen ba? Sapagkat baka ang 2024, fluid ang iyong tinutungtungan. Nakatungtong ka marahil as a Christian, hindi po sa salita ng Diyos. Hindi ka nakapundasyon sa salita ng Diyos. Di ba ang sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito, ay matutulad siya sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malakas na ulan, dumating ang hangin, binayo ang bahay, pero pagkatapos ng circumstansya, ay nandun pa rin matatag, nakatayo ang bahay na ito sapagkat siya ay nakatayo sa bato. Ano daw yung bato na yun? Yun daw na pinapangaral ni Kristo. Pag pinakinggan daw ito at iyong sinunod o hinakbangan, magiging katulad ka nung bahay na yon. Na kahit po gaanong unos ang dumating sa ating buhay, iniwanan ka na ng lahat, pero hindi ka pa rin po natitinag sapagkat ang iyong buhay ay nakatungtong, nakapundasyon sa salita ng Diyos. Amen ba? Yan po ang nais ng Panginoon. Ipakita sa atin ngayong Thanksgiving celebration natin. Thanksgiving 2024. Kaya napakabuti ng Panginoon dito sa kanyang sinasabing mensahe sa atin. Na yung pong tungkol po sa ating pong pamumuhay na nakalulugod sa Diyos, na siya pong isa po sa mga talking points ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang pinag-uusapan po ay yung pong nakalulugod na buhay sa Panginoon. In chapter 4 verse 1 to 3, New Living Translation, finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God. Mamuhay kayo sa paraang nakalulugod sa Diyos, as we have taught you. You live this way already. Namuhay na kayong, minsan sa buhay nyo, sabi ni Pablo, namuhay na kayo ng isang buhay na hindi nakalulugod sa Diyos. Tinutukoy dito yung nakalipas na buhay ng mga manampalataya ng Panginoon, kung saan sila po ay nasa kumunoy ng marumi at makasalanang pamumuhay. You live this way already, and we encourage you to do so even more. For you remember what we taught you by the authority of the Lord Jesus Christ. God's will is for you to be holy. Ang nais ng Diyos, ikaw ay mamuhay sa kabanalan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi makasarili ang Diyos, mga kapatid. Gusto niya na tayo ay magpatuloy sa mabuting buhay na inumpisa niya sa atin. Nung tayo po ay tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, nais po ng ating Panginoon na tayo ay magpatuloy sa buhay na yan. Kung tayo man po ay minsan na sa ating buhay na namuhay tayo sa isa pong makasalanang buhay, pero mayroon din naman tayong karanasan na tayo po ay namuhay sa isa pong banal na pamuhay o naayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, ipagpatuloy natin yung pong buhay na kung saan ipinapamuhay natin yung kalooban ng ating Panginoon. Because until now, you have the choices in your life. Mayroon ka pa rin pong pagpipilian sa iyong buhay. Hindi po yan inalis ng Diyos. Nung ikaw po ay
kumilala kay Kristo as your Savior and Lord, hindi inalis ng Diyos ang iyong pong freedom to choose. Mayroon ka pa rin pong kalayaang pumili. Ngunit ang kalayaan na yan na pumili, hallelujah, yan po ay binigay sa iyo ng Panginoon upang piliin mo ang sumunod sa Diyos. Piliin mo ang sumunod sa Diyos. Hindi po yan binigay sa iyo ang freedom to choose, yung tinatawag ng iba na free will. Hindi yan binigay sa iyo upang piliin mo yung mga bagay na contrary sa kalooban ng Panginoon. Binigay sa iyo ng Diyos ang kalayaan na pumili upang pumili ka ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos, mapabuti tayo, mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Ayon naman po ng Diyos na mamumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban, pero pinilit naman niya tayo. Usapilitan, ayaw naman po yun ng Diyos. Sapagkat mahal po tayo ng Panginoon. Kasama po sa Kanya pong unconditional love sa atin ay yung ating pong freedom to choose. But brothers and sisters, napakarami pong napahamak dahil po ang pinili po nila ay yung pong ayaw ng Panginoon na kanila pong ipamuhay. Pero dito napakalinaw ng sinasabi in 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to verse 3 na tayo po ay mamuhay. You live this way already, yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Namuhay na tayo doon. And we encourage you to do so more. Palakpakan natin si Lord. Magpatuloy tayo. May mga Christians na nung nagumpisa sila, on fire sila. Halos hiwalayan po nila ang lahat ng kanila pong mga relationship mula sa relasyon sa pamilya, sa mga kaibigan, hanggang sa jowa. Parang gusto nila po nang hiwalayan. Bastang mapasakan nila lang sila si Lord. Doon sila nagumpisa, ganun ka-on fire sila. Pag sila po magpuri ay talagang ang talon ay grabe. Kapag sila po ay tumugtog, napakaganda ng pagtugtog. Pero ano nangyari, kapatid? Ngayong 2024, bakit nasa labas ka ng church? Bakit wala ka sa church? Anong malungkot na pangyayari sa buhay mo? Sa buhay spiritual, anong malungkot na pangyayari ang naganap sa iyo, kapatid? Bakit wala ka na doon sa kung saan nag-umpisa ka sa isang nakalulugod na buhay sa Panginoon? Bakit hindi ka na nagpapatuloy? Ano ang mga nangyari? Ano ang mga pangyayari? Anong ginawa ng dyablo sa buhay mo? Anong ginawa ng mga tao sa buhay mo na hindi mga sumasampalataya sa Panginoon? Anong ginawa ng mga kasaganaan sa buhay mo? Napabuti ka ba ng kasaganaan? Anong ginawa ng kahirapan sa buhay mo? Napabuti ka ba ng kahirapan? Pero wala po tayong magagawa ngayon. As we offer to the Lord thanksgiving, as we offer to the Lord consistent thanksgiving, wala tayong magagawa, kundi lahat ng yon na nangyayari sa ating buhay, positibo man yun sa paningin mo, or negatibo man yun sa paningin mo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng yan ay pagsama-samahin mo na ipagpasalamat sa ating Panginoon. In all circumstances, you give thanks to the Lord. Yan na po ang buhay natin. Masyado pong limitado ang ating pong pananaw. Masyado pong limitado ang ating mga pangunawa sa mga bagay-bagay. Kaya hindi po natin pwede pong idetalye. Katulad po ng magagawa ng Diyos kung paano niya kayang idetalye ang mga nangyari sa ating buhay at mga mangyayari pa sa ating buhay. Your past, your present, your future, hindi mo po kayang ipaliwanag. Mayroon lang isang makapangyarihan sa lahat na pwede pong magpaliwanag niyan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang nais lang po ng Panginoon para sa atin ay bigyan tayo ng gabay na lahat ng yan na nangyari sa iyong buhay, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Sapagkat yun po ang Kanya pong kalooban. Kalooban sa kanino? Kalooban saan? Para po doon sa mga nakipag-isa
o nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po yung talata na yon. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon o pangyayari, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Kaya po, yung pong pinag-uusapan dito na pag-asa sa muling pagkabuhay, yung hope na pagmamatay tayo, dahil believer tayo ni Christ, tayo ay makakasama sa mga muling bubuhayin upang isama sa Kanya doon sa Kanyang kaharian sa langit. Yan po yung pinapangako. Pero pag tinignan nating maigi ang konteksto, ang pangakong ito ay matutupad. Matutupad, kapatid, doon lamang sa mga mananampalatayang nasa loob ng iglesia. Palakpakan natin si Lord. Kaya inuulit ko, wag umasa ng pag-asa sa muling pagkabuhay kung tayo po ay wala naman po sa church. Nandun lang tayo sa church. In the history of life, of Christian life, marahil ilang beses lang napunta tayo sa church. Marahil nung ikaw ay, sabi nga nila, bininyagan. Nung ikaw hinandog, nandun ka sa church. Nandiyan po ba tayo? At marahil nung nag-asawa ka, kinasal ka sa church, nandun ka rin sa church. Pero nakalungkot, nung bumalik ka, isa ng malamig na bangkay sa loob ng kabaong. Are you with me? Tingnan nyo ang nakikita ng Diyos sa buhay natin. Nagsaya tayo dun sa labas ng church. Nagpakalayo-layo tayo. Pero itong sinasabi ng Panginoon, napakalaman. For the outsiders, but for the insiders. Glory to God. Glory to God. Glory to God in the highest. Hallelujah. Glory to God. Napakalaki ng pagtingin sa iyo ng mga talatang ito patungkol sa inaasahan mong muling pagbuhay ng Panginoon sa mga mananampalataya na nandoon sa loob ng church. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to verse 14. New Living Translation at Magandang Balita Biblia. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Let's give Him a big clap offering. Kung ikaw pala ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon, and you are a church insider, hallelujah, parte ka ng iglesia ng Panginoon, parte ka ng gawain ng Panginoon, mapangahawakan mo, kapatid, ang mga salitang ito ng Diyos, na dumating man po ang panahon na tayo ay bawian ng buhay, na hindi pa po bumabalik si Kristo. Kapag siya po'y bumalik, kahit po tayo po ay nasa sementeryo, tayo po ay babangon ng Panginoon mula doon sa sementeryo. At iaangat tayo sa alapaap upang isama doon sa mga buhay na sumasampalataya din kay Kristo. There will be a great, great rejoicing
in the air. Sapagat magpapanagpo ang lahat ng mga insiders of the church. Hallelujah! Lahat ng mga hindi lumayo sa Panginoon. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, salamat kapatid. Amen? Salamat. Anong pinagpapasalamat? So, salamat sa buhay niya. Dahil sa kanya, nandito ka sa church. Mayroon siyang naging kontribusyon. Marahil nag-usap kayo. Punta tayo sa Thanksgiving ng Share the Word. Punta tayo sa Thanksgiving ng ating church. Parang inihipo ako ng Diyos. Kaya salamat sa kapatid. Amen? Thank you, brothers. Thank you, sisters. Na yung planong ito ng Diyos ay muling maibigay sa atin. Na ang lahat ng bagay ay ipagpasalamat natin sa ating Panginoon sapagkat ito po ang naayon sa kanyang kalooban. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Tayo po ba ay matatawag na kasama tayo ng ating Panginoon o para tayo sa Panginoon? Do you belong to Jesus Christ? Malakas na amen at palakpak sa Panginoon. If you belong to Jesus Christ, ang sabi po dito, be thankful in all circumstances. Pag sinabi pong circumstances or mga pangyayari, ang description po ng Biblia, pag sinabing circumstances o circumstansya, mga pangyayari, it describes your external condition. What it describes when we talk about circumstances or mga pangyayari, what it describes in your life, it describes your external condition. Your external condition, ano ba ang kalagayan? Ang circumstansya, hindi po siya panloob. Ang circumstansya, nakikita po siya ng matang natural, sapagkat yan po ay nasa panlabas natin. Itong taon na to, ilan ang namatay sa mga manampalataya ng Share the Word? Circumstansya yon. Amen ba? Itong taon na to, ilan ang pinanganak? Bagong sanggol ng mga taga-Share the Word. Circumstansya yon. Itong taon na to, ilan ang nagkasakit na hanggang ngayon yung sakit na dyan pa rin? Ang tawag dyan, circumstansya. Ang taon na to, ilan ba ang nagkaroon ng himala sa kanyang sakit at karamdaman na pinagaling ng Diyos instantly? Circumstansya yon. Ilan ba ang nalubog sa problema? Ilan ba ang nagkahiwalay ng mga mag-asawa, nawasak na pamilya? Ang tawag po dyan, circumstansya. Amen po ba? Kaya ang circumstansya, hindi po siya maitatago sapagkat dyan po external. Tama po? Ang sinasabi, lahat ng mga pangyayari na yan ay ipagpasalamat natin sa Panginoon sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Para sa iyo, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Circumstances or circumstance, it is a fact or event. Isang pangyayari, isang may mapangahawakang ebidensya, prueba, tangible proof na yan ay nangyari. Sa taong ito, ilan ang nakatapos ng pag-aaral? Ilan nakapasa sa mga board exams? Ilan ang nagkatrabaho? Yan po ay circumstansya. Amen ba? Ilan ang na-promote sa trabaho? Nung na-promote, ilan ang nawala sa church? Circumstansya yon. Ilan na nag-pray at sinagot ni Lord yung prayer niya? Nung nasagot ni Lord, ilan naman ang nawala? Hindi nakabuti sa kanila yung answered prayer. Ilan naman ang nasa ganoong pangyayari o circumstansya sa kanilang buhay? Sa taong ito, ilan ang nagkajowa, tapos nagkahiwalay din? Ilan ang nagkajowa na natuloy sa kasal? Ilan ang nagkajowa na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa sitwasyon na yon, na wala pa rin planong magpakasal? Circumstansya yon, kapatid.
Do you hear the Word of God? Yan po ay hindi po maitatago. Yan po ay isa pong katotohanan at pangyari with tangible evidence, with tangible proof, a fact or event in a given time that needs your immediate attention. Palakpakan natin si Lord. Kailangan pala nating bigyan ng pansin o pahalaga kapag may circumstansyang dumadating sa ating buhay. And while doing our own intervention to those circumstances, the thing is, God wants you to be thankful to those circumstances na dumating sa buhay mo. Mahirap kung ang circumstance ay sobrang emotion ang nadadamay. Diba? Naghiwalay na mag-asawa, nawasak na pamilya, o may namatay na miyembro ng pamilya. Sobrang hirap sa kalooban. Pero ang Diyos natin is a comforting God. Nagbibigay po ng kagaanan, ng kaaliw, para basta lang tanggapin na walang justification. Bakit ko pagpapasalamat? Nabudol na nga ako. Hindi na po kailangan ng Diyos magbigay ng justification sa atin because He is an all-knowing God. Mas may alam siya kaysa atin, kapatid. Ang nais lang niya, ipagpasalamat na natin yon sapagkat yun po ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Kapag po nagpasalamat tayo sa Panginoon, at consistent yung ating pagpapasalamat, hindi lamang yung mga positibo sa tingin natin na mga pangyayari ang ating pagpapasalamat, kundi lahat-lahat na mga circumstances sa ating buhay ay ating pong ipagpapasalamat sa Kanya. Doon po ngayon, makikita natin kung paano po kikilos ang Diyos para sa iyong buhay. God is a God of recovery. God is a God of healing. He is a healing God. He is a restoring God. Ibabalik ng Diyos yung mga nawala sa iyo. Ang kailangan mo lang ngayon ay kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Give Him thanks. Ipagpasalamat mo na yan sa Panginoon. Ngayon papasok na po ang year 2025. Tama po ba? Sa kalendaryo natin, papasok na ang year 2025. At dito, mga kapatid, sa nais na to ng Panginoon sa atin, sa year 2025, ay makita natin kung ano po ang gustong gawin ng Diyos sa church. Sa church ng Share the Word. Amen po ba? Ang Panginoon po ay nangungusap sa Kanya pong mga pastor. Ang Panginoon nangungusap sa Kanya mga leader ng church. Dito po sa atin, ang pinapakita ng Panginoon sa Share the Word, Apostolic Ministries International, na gusto po ng Diyos ma-fulfill ng church in 2025 and beyond. 2025 and beyond. Ano ang nais po ng Diyos na ma-fulfill ng church ng Share the Word? Ito po yung ating pong pagkakaroon ng tinatawag na intentional ministry. Sabihin mo nga po, intentional ministry. Ang intentional ministry na ito, yung gusto pong gawin ng Panginoon sa kanyang gawain, ay nakakonekta po sa tinatawag na The Great Commission. Yung sinabi ng Panginoon na humayo kayo at ipangaral sa lahat ng nilikha ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. In the book of Mark chapter 16, verse 15 to verse 18. Bagong taon, 2025 and beyond, ay magkaroon po ang church ng tinatawag na intentional ministry. Intentionally gagawin natin. Purposefully gagawin natin. Hindi natin gagawin na walang dahilan. May purpose. Yun po ang ibig sabihin ng intentional ministry.
na kung saan po ang Share the Word Apostolic Ministries International ay kinakatagpo ng Espiritu ng ating Panginoon. Na pagtuunan po natin ng focus. Sabi, and God will give you the idea. God will impress to you what He wants you to be or what He wants you to do in 2025 and beyond para po dito sa intentional ministry sa ating pong mga younger generation. Yung pong young professional age group, hindi po nangahulugan na ay kasama sa young generation. Ulitin ko ha, young professional age group ay mga 23 years old to 35 years old. Kung kayo po ay nandoon, are you listening? Nagsabi dun sa GC ha, sabi sa GC, pakinggan natin yung pastor. Baka may magandang mangyayari. Anong age group ang una? Young professional age group. Ages 23 to 35. Kung ikaw ganyan, ang edad mo, kasama ka doon. Whether you are a professional by education or not, kasama ka doon. Amen ba? Kasama ka doon sa young professional age group, 23 to 35 years old. Pangalawang group, the young people ministry age group. Ito naman po yung mga taga-church na nasa edad po ng 13 to 22 years old. 13 to 22 years old. Sino ba dito ang 13 to 22? O walang pumasok kanina, hindi ka pa rin pumapasok. Ngayon baka doon ka sa panghuli. Young people ministry age group, yung pangalawa. 13 to 22 years old. And the last group, age group, is the children's ministry age group. Ages 4 to 12 years old. Nandiyan ba tayo? Ages 4 to 12 years old. Yung children ministry age group. Nandiyan ba tayo? Sino dito ang 4 to 12 years old? Marami ba? Sila yung children's ministry age group. So habang ito pong tatlong ito, the young professionals, the young people ministry age group, the children's ministry age group, ay binibigyan po natin ng pansin. Yun naman pong nakatatandang mga age group ay hindi po natin sila po pinababayaan. Yan po ang direksyon ng Diyos. Nakatch up ba natin? Na mayroong particular na age group na gusto ni Lord na intentional ministry habang hindi po natin pinababayaan yung mga nakatatandang age group katulad ng senior citizens age group. Amen ba? Huwag tayong malito. Nandiyan ba tayo? Na pagpasok ng 2025 and beyond, nais ng Panginoon ng spiritual na buhay ng ating mga iba't ibang age group ng church ay mabigyan po ng tinatawag na intentional ministry sa kanilang paglagong spiritual. Bakit kaya? Sapagkat base dito sa mga pangyayari sa nakalipas na mga taon, ay pwede nating sabihin na may natutunan akong lesson sa nangyari sa akin. For example, lesson lang. Nagka-jowa ka, na-break up ka sa jowa mo, so nagka-lesson ka. So parang iniisip mo, New Year's resolution. Anong New Year's resolution mo? Collect, collect, and select. Kasi nagka-jowa, tapos na-break. So ang kanyang New Year's resolution ay collect, collect, and select. Diba? Sa kanya yon. Sa kanya yon. Tama? Ano ba? Kunwari, nagkaroon ng trabaho. Pero biglang nawala ng trabaho. Bakit? Dahil sa insubordination. So natanggal sa trabaho dahil lumalaban doon sa kumpanya. Anong gagawin niya? Magtitino na ako. Magiging magalang na ako. Papasok na ako sa tamang oras. Hindi na ako mag-absent na hindi nagpapaalam. Galing sa iyon. Etc. and etc. Nandiyan ba tayo? Pero dito, hindi galing sa atin yung solusyon. Palakpakan natin si Lord. Dito sa sinasabi ni Lord na intentional ministry, hindi sa ating New Year's resolution lang gagaling ang solusyon.
galing sa salita ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Ang nais ng Panginoon in 2025, salita ng Diyos ang gawin nating solusyon. Ito yung paglagong espiritual. Ang paglagong espiritual ay nagmumula sa salita ng Diyos, hindi sa ating mga New Year's resolution. Amen ba? Kaya dito po, pinapakita ng ating Panginoon na kapag hinakbakan po natin ito, hallelujah, magkakaroon po ng malaking katugunan ang ating pong vision and mission. Sapagkat ito po mga age groups na to, the young professional age group, the young people ministry age group, and the children's ministry age group, sila po ang mga susunod na mga leader ng church ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. The next generation leaders of the church. Amen ba? Kami ni Pastor Jerry, ni Pastora Mirna, kami po na nandun sa bracket na yan ng edad, pataas, ay pababay na kami sa inyo. Nandyan ba kayo? Malapit na kami mag-say goodbye. Kung hindi po natin susundin, itong nais ni Lord ipagawa, sino po ang susunod na tatayo dito para magsalita ng salita ng Diyos? Sino ang susunod na hahayo para mag-outreach mission? Nandiyan ba tayo? Sino ang susunod na mag-disciple sa mga more generation of young professionals, of young people, and children's ministry? Sino ang tatrabaho? Kaya po dito makita natin na ang pagpapala talaga ay para doon sa mga nandun po sa loob ng church. Amen po ba? Yung pagpapala talaga na sinabi ng Panginoon. Yung ating mga pinagpapasalamat sa Panginoon, ito ay para sa mga insiders. Sabi mo sa iyong katabi, thank you kapatid. Ngayon, nagkaroon ka ng opportunity na ibukas ang iyong puso sa nais mangyari ng Panginoon sa iyong buhay. That next year, 2025 and beyond, hallelujah, magkakaroon po ng katuparan sa buhay ng bawat isa ang naising ito ng ating Panginoon. Na tayo po ay nakatingin sa salita ng ating Panginoon, na nagsasabi na kung anuman po ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay, ito po ay Kanya pong tatapusin. Kasama ka ba doon, kapatid? Will you finish your race? Matatapos mo ba ang takbuhin? Wala na yan. Ito naman, pag kinain mo yan, maya-maya lalabas na yan. Wala na. Ang mananatili sa atin ay yung mga bagay na spiritual. Consistent thanksgiving before the Lord. Napakahalagang malakaran natin. And I pray that in the name of Jesus Christ, ang Diyos mismo ang siyang tatapos sa kanyang inumpisan sa iyong buhay. Ang parte mo is to choose. Choose what is the will of God for you. Choose where is the will of God for you. Piliin mo yon, kapatid. Time for us, another opportunity to restart once again. Mag-umpisang muli tayo. Amen po ba? Mag-umpisang muli sa isa pong attitude o pag-uugali na mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ang pagpapasalamat sa Panginoon ay isa pong paraan upang magkaroon tayo ng binagong buhay. Sapagkat sino ba ang makakapagpasalamat sa Panginoon para sa mga mapapait na pangyayari sa iyong buhay, kundi yun lamang pong mga nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Do not live in rebellion anymore. Huwag ka nang mamuhay sa pagre-rebelde sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos, magpaturo ka sa Diyos,
magpasalamat ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, hanggang abutan ka ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Lord. Sapagat ang lahat ng ating pagpapasalamat, it will culminate on that very event of the second coming of our Lord Jesus Christ. Doon tayo papunta palagi. Kahit po yung mga prediction ngayon ay palagi pong papunta doon sa second coming of our Lord Jesus Christ. But for us today, very personal, very specific ang nais ng Panginoon na atin pong tanggapin at baunin sa ating pong pag-uwi at atin po itong balikan upang lakaran sa ating pang-araw-araw na pamuhay. The consistent thanksgiving before the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa mga sandaling ito upang idalangin sa Panginoon ang ating pong mga napakinggang salita ng Diyos. Para po sa mga baguhang dalo, inaanyahan ko po kayo na kung pwede ay pumunta po, samahan po ng mga aserets, punta po kayo dito sa unahan upang kayo po may panalangin dito po sa unahan. Habang umaawit po ang ating pong Walls of Fire Worship Team, ay dalhin po ng mga aserets, samahan po sila. Inyo po silang alalayan. Huwag niyo po silang iwanan, tabihan niyo po sila. Hallelujah, hallelujah. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dumulog sa Panginoon. Yumuko tayo. Pwede nating itaas ang ating mga kamay in praising, in thanksgiving, and in worshiping the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Pakisamahan po dahil mayroon pong camera na di po dapat masagi. Samahan po dito po sa unahan. Thank you, Jesus. Dito na lamang po, sa mas malapit. Sige po, lapit pa po. Samahan niyo po. Praise God. Jesus, aking kaagapay, sa ngalan mo'y may kagalingan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O Diyos, pag-ibig mo'y umaabot. Pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alahan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alahan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Awitin natin ang ating Panginoon. Sabayan po natin ang awitin. Pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alan.
dapat napunta sa unahan. Pagitulungan po, ushers, usherets. Alam naman niyo kung sino ang hindi madalas pumunta sa church. Alam niyo naman kung sino ang mga datihan na nasa church. Samahan niyo yung mga baguhan. Kasi para maipag-pray natin sila. Kapag hindi niyo yung ginawa, magtatawag ako. Dito kayo, Sister Banji, dito ka sa unahan. Sister Eleanor, dito ka sa unahan. Aseret, Nico, dito ka sa unahan. Yan, praise God. Sa kusina, may tao ba? May tao ba sa kusina? Baka may London bago o hindi dumadalo sa church na dito ngayon. Pero nandun sa kusina. Lapit-lapit po kayo dito sa stage para may panalangin po kayo. Brother Cedric, Brother Nathaniel, Brother Andrew. I will name names pagka hindi nyo tinulungan sila. Nestor, pamilya mo, kasama mo. Somebody will take care of must take care of the camera. Magpakailanman, dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alan, pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan. Magsuko tayo ng ating buhay sa Panginoon. Ipailalim natin ang ating mga buhay sa kapangyarihan O ng ating Jesus, Panginoong Diyos. pag-ibig mo ay walang Mag-umpisa ka katulad. na ikaw ay magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Masasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan. There is one young people at the back. May isang kabataan sa likuran. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alan, pasasalamatan, Thank you, Jesus. pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Sister Basyon. Dakila ka, O Dito kayo sa Jesus, pag-ibig mo ay walang Ibigay natin sa Panginoon ang ating mga puso, Ika'y parang ating buhay. alan, Ito natin sa Panginoon nagsabi na ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Sapagat yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon at mga pangyayari sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hayaan mo ang Diyos ang maghari ngayon sa iyong buhay. Siya ang manahig ngayon sa iyong buhay. Dakila ka, O Jesus, ang ibig mo ay walang Hayaan mo na ang iyong lakas, katulad. Ika'y parang sariling lakas ay surrender mo sa Panginoon. Pasasalamatan, pupurihin Remember Jacob, ang iyong bago siya pinagpala ng Diyos, sumuko muna siya sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay nag-aangad ng pagpapala ng Panginoon. Nag-aangad na makasunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Panginoon na ating ipagpasalamat sa Kanya ang lahat ng mga kaganapan at pangyayari sa ating buhay. Sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Dakila ka, O Jesus,
Diyos sa inyong mga buhay. Maranasan ninyo ang isang buhay na may pagkilos ang Panginoon. Isang buhay na may pangmuna ang Panginoon. Maranasan mo sa iyong buhay, kapatid. Itinadalangin kita sa Panginoon na magkaroon ka ng bukas na puso, bukas na kaisipan, bukas na buhay para kay Kristo Jesus na siyang namatay at umako ng iyong mga kasalanan. Ipinapanalangin kita na maranasan mo ang pagbubukas ng iyong buhay para sa Panginoon. At sa iyong papasukin, personal mo siyang imbitahan sa iyong buhay bilang gawin mo siyang tagapagligtas at Panginoon ng iyong mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ika'y parangalan, masasalamatan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ika'y parangalan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Masasalamatan, pupunihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan at plano. Banal na plano ng Diyos para sa bawat isa, Panginoon. Sa mga nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat sila po ay iyong pong tinatagpo. Hindi nawala ng kabuluhan ang kanilang paglapit sa inyo upang maghandog ng pasasalamat, ng papuri, pagsamba. Sapagkat, Panginoon, hinipo mo, kinatagpo mo ang kanilang pong mga buhay, Panginoon. Kinausap mo ang bawat isa personally, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kung sino man po sa lahat ng ito na nandito sa iyong harapan, Panginoon, na mayroon pa pong mga pag-aalinlangan sa magagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, dalangin ko na sila po ay palayain mo, Panginoon, sa mga pag-aalinlangan at magkaroon po sila ng pananampalataya sa mga pangako ng iyong mga salita, Panginoon. Magkaroon po sila ng pananampalataya sa iyong pagiging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Magkaroon po sila ng pananampalataya sa iyo pong kapangyarihang kaya mong baguhin, Panginoon, ang direksyon ng buhay ng iyong mga anak, Panginoon, at bawat isang narito, O Diyos. Kaya mong baguhin, Panginoon, sapagkat kayo po ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang hindi po namin magagawa ay kayang gawin ng Diyos, Panginoon. Kaya dalangin ko na ang lahat ng itong nasa harapan mo, Panginoon, ay niyo po, Panginoon, katagpuin sa mga oras na ito. Hayaan mo, O Diyos, na kanila pong marinig ang iyo pong boses, Panginoon, na kinakausap mo, kinakatagpo mo, Panginoon, na sa lahat ng bagay na mga nangyari sa Kanya sa taong ito, Panginoon, ito man ay positibo sa Kanya pong paningin, ito man ay negatibo, Panginoon, sa Kanya pong paningin. Ang nais mo ay ipagpasalamat sa inyo ang lahat ng ito, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa inyo, Panginoon, maging yung masamang pangyayari ay kaya po niyong gamitin para mapabuti ang iyong mga anak, Panginoon. Kahit po yung mga karanasan, Panginoon, na mapait, mga sirkumstansyang matatawag, Panginoon, na trying times sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya mo ito, O Diyos, gamitin para sa ikabubuti ng iyong pong mga tinawag, para sa ikabubuti ng mga sumasampalataya sa inyo, para sa ikabubuti, Panginoon, ng bawat isang lumalapit sa inyo sa oras na ito, O Diyos. I pray for the spirit of humility sa buhay ng bawat isang narito. Ang pagpapakumbaba sa Panginoon. Ang paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang pagkakasala at pagkakamali sa Panginoon.
Dalangin ko, O Diyos, na ito po ay maramdaman, maranasan ngayon, ma-experience, Panginoon, in real time, Panginoon, ma-experience ng bawat isang narito sa iyong harapan, Panginoon. Offering a thanksgiving sa iyong ginawa, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa nakalipas na mga araw, mga buwan at taon, Panginoon. Mga pinahintulutan mo mangyari sa kanilang mga buhay. Mga pangyayaring hindi nakabuti sa kanila. Ang lahat ng ito, Panginoon, yung mga hindi nakabuti at mga nakabuting mga pangyayari sa kanila, Panginoon, ang lahat ng ito nais mo na ipagpasalamat ng iyong mga anak, Panginoon, ng bawat isang nakikipag-isa kay Kristo. Nais mo, Panginoon, na ipagpasalamat ang lahat ng ito. I pray for understanding, na maunawaan, Panginoon, ng sino mang narito, na hindi niyo po niya maarok, Panginoon, ang hiwaga, ang karunungan at ang katalinuhan ng Diyos, kung bakit, Panginoon, kahit na yung mga pangit na bagay sa kanilang pangin, ay pwede pong ipagpasalamat sa Diyos. Panginoon, dalangin ko na yung pong mayroon pong mga kakulangan, Panginoon, sa kanilang naunawaan. Pagpalain mo po sila with your knowledge, with your understanding, with your wisdom, Panginoon. Maunawaan nila ang mga bagay na ito, O Diyos, upang sa kanilang pagpapasalamat, Panginoon, ay hindi lamang po na pipiliin, Panginoon, yung mga magandang nangyari para sa kanila, kundi pa lahat, as in lahat, Panginoon, ay pagpasalamat ng bawat isa, Panginoon, sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, I pray sa mga karanasang ito, Panginoon, saan mang areas ng kanilang buhay, sa family relationship man, Panginoon. O ito man, O Diyos, ay sa kanilang mga love relationship, Panginoon. O ito man, O Diyos, ay sa kanilang pong mga maling pamumuhay sa harapan ng Diyos. O maging, Panginoon, yung kanilang pong mga trabaho, yung kanilang pong mga hanap buhay, lahat po ng mga aspeto ng buhay ng bawat isa, sa nakalipas na panahon, sa lilipas na taon, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na mabuksan ang puso ng bawat isa at ang lahat ng ito ay magawa po nila na ipagpasalamat sa Diyos, Panginoon. Yung mga nag-aaral, Panginoon, yung mga natigil sa pag-aaral, yung mga nagpapatuloy sa pag-aaral, yung lahat ng ito, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na maunawaan nila, Panginoon, ang kalooban mo, ay ipagpasalamat nila ang lahat-lahat, Panginoon, na nagala pong naranasan sa buhay, Panginoon, sapagat ito po ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Kalooban mo na ipagpasalamat sa iyo ang mga bagay na ito, Panginoon, at kalooban mo, O Diyos, na pahintulutan mong mangyari ang mga bagay na ito sa kanilang mga buhay. Kahit, Panginoon, ito po ay isa pong matatawag na negatibong pangyayari, kalooban mo ito, Panginoon, kaya dapat po kaming magpasalamat sa inyo, Panginoon. I pray, Panginoon, sa bawat isa na magkaroon, Panginoon, ng pusong mapagpasalamat sa Diyos sa mga sandaling ito, Panginoon, hanggang, Panginoon, sa mga susunod na taon, 2025 and beyond, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, na nawalay sa inyong gawain, nanlamig sa kanilang buhay spiritual, hindi nakapagpatuloy sa ministry, Panginoon, na inyo pong ipinagkatiwala sa kanila. Dalangin ko, O Diyos, ang sino mang narito na mayroong ganun pong ipinagpapasalamat sa inyo, O Diyos, pagpalain mo, abutin mo po ang sirkumstansya ng kanyang buhay. You are a God of order. Kaya ilalagay mo, Panginoon, sa kaayusan ang kanya pong buhay, Panginoon. You are not a God of confusion, but you are a God of certainty, Panginoon. Mayroong katiyakan, may direksyon, may purpose, may kabuluhan, Panginoon, ang buhay na nandoon ng Diyos sa Kanya, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, ng bawat isang narito ay magkaroon, Panginoon, ng bagong pagpapaumpisa sa Kanyang buhay. A new beginning, a new start, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na ito ay mangyari sa Kanya in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ. Maging sa Kanyang buhay, pananalapi, Panginoon. Marami po, Diyos, ang dumaraing sa kahirapan. Marami ang dumaraing
tungkol sa kagipitang pinansyal. I pray, Panginoon, for restoration and financial recovery, Panginoon, para sa bawat isang narito, O Diyos. I declare in the mighty name of Jesus, abundant blessings of the living God be upon each every one of you. Open your heart and receive it in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, yung Panginoon na mga hindi po makapagdesisyon sa kanilang pong buhay sa inyo pong harapan, O Diyos, sa kanilang buhay spiritual. Tulungan po sila at matanggap nila, Panginoon, ang iyong pong gabay, ang iyong pong pagpapala, ang iyong pong pangunguna upang magumpisa na po siya, Panginoon, ng buhay na nakalulugod sa inyo, kanya pong lalakaran, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, sa mayroon pong mga nakaka-experience ng various types of addiction, Panginoon. Addicted, Panginoon, sa social media, addicted sa Facebook, addicted sa Messenger, addicted, Panginoon, sa lahat po ng mga pinagkakabalan sa social media, addicted, Panginoon, sa bisyo, addicted, Panginoon, sa kasalanan, Lord, lahat ng klase ng addiction, Panginoon. I break it in the name of Jesus Christ sa buhay ng bawat isang narito. Winawasa ko yan, lahat ng form of addiction, in the mighty name of Jesus, maging addiction sa pagkain, Panginoon. Winawasa ko ito sa kanilang mga buhay upang mag-prosper, Panginoon, ang kanilang mga buhay sa kamay ng buhay ng Diyos in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa ay magamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ang bawat isa ay magamit para sa iyong gawain. Ang bawat isa ay magamit, Panginoon, para sa iyong purpose. Walang sino man, Panginoon, na narito ngayon na uwi, O Diyos, na hindi po natanggap ang purpose ng Diyos para sa kanyang buhay, ang pagtatagumpay, ang success, ang prosperity, Panginoon, ang good future, Lord. I pray and I declare to be upon each every one of God's people right now in the mighty name of Jesus Christ. Open your heart and receive prosperity in the name of Jesus. Open your heart and receive your success in the name of Jesus. Open your heart and receive your restoration, new beginning in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, higit sa lahat, ang bawat isa, Panginoon, ay uuwi. Daladala niya ang pinaka-the best at pinaka-malaki, pinaka-malawak, pinaka-malalim, pinaka-walang maitutumbas, walang maikukumparang regalo ng Diyos. Ito, Panginoon, ang regalo ng buhay na walang hanggan. Tamuhin ng bawat isa, Panginoon. Kanyang tanggapin ang regalong ito ng buhay na walang hanggan bago po siya umuwi, Panginoon, mula sa gawaan ito, O Diyos. I pray for you, brothers and sisters, to open your heart, to open your life and accept Jesus Christ. Papasukin mo sa iyong buhay, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pinapapasok kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking puso. Ikaw na, Panginoon, ang maging tagapagligtas ko at Panginoon ng aking buhay. Sapagkat kung mayroon ako, Panginoon, mayroon akong ikaw sa aking buhay. Kompleto na, Panginoon. Magiging kompleto na at magiging makabuluhan na, Panginoon, ang aking buhay. Maraming salamat, O Diyos. Inyo po, Panginoon, pagpalain ang lahat po ng mga salitang napakinggan nila, Panginoon. At wag po niyong hayaan na ang mga salitang ito, Panginoon, ay agawin ng kaaway, Panginoon, at dyablo sa kanilang pong mga puso. Sapagat sinabi mo na sa mga salita mo, Panginoon, na nahasik, nalaglag sa tabi ng daan, ay dumating, Panginoon, ng dyablo at ito'y kanyang inagaw, Panginoon. Huwag mong hayaang agawin ng dyablo ang iyong mga salita sa puso ng iyong mga anak, sa puso ng iyong mga sumasampalataya. Kundi ito, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso at maging parte na ito ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, aming Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na lumapit sa iyo, Panginoon. Maging yung mga nandoon, Panginoon, joining us online, abutin po niyo sila. Matanggap nila, Panginoon, ang iyo pong mga pinagkaloob sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon at makakabalik na po tayo sa ating mga upuan. God bless you all.